morning, lahat po kayo dyan. Lahat ng ating mga subscriber, lahat ng ating mga tagapanood, kayo hindi subscriber, sana magsusubscribe. At yun po, pasensya na po sa mga, alam ko may mga nagko-comments tungkol kay Totoy, bakit daw hindi pabahayan, mga ganun. Alam niyo po kasi, may second part of yan kay Totoy. Part 2. Alam niyo po kasi, ang aking, ano ba yung goal, mission sa buhay, tutulungan kita, kaya lang tutulungan kita na aangat ang buhay mo, na hindi ka na magdedepende sa akin o sa taong tumutulong sa iyo. Kasi mahirap po yung tutulungan mo na at tapos akala mo okay na yung buhay niya. Tapos babalikan mo next month is the same thing. So yung gagawa ko ng paraan kung paano maaangat ang buhay nila. Yun po ang palagi kong goal, yung kagaya ng education. At least yung kunwari, yung mga anak nila, sila makatapos, matutulungan yung parents. Kagaya ng bibigyan ng trabaho, o kaya yung mga puhupuhunan ng store kasi, kung nakikita niyo po ang aking tinutulungan, tutulong po ako, okay, just to give them groceries, bigyan ko sila ng pera ng kunti. Kaya nang gusto ko kasi po, kung pwede lang, tutulong ako na ang buhay nila. Okay, ganun po ako. Kaya yung mga nagtatanong, bakit ganun, bakit ganyan. Kasi mula noon po na tumutulong kami, ganun talaga namin sa aking asawa. Mission is to help them to improve their life. We really do, we help temporarily but not permanently pag ayaw nilang ma-improve. Yun po, okay? Lahat po ng mga humihingi ng tulong dyan, pasensya na muna kayo kasi sa wala po ako, sagad na sagad po ako kasi alam niyo, yung pag-building namin ng call center, ang laki po ng gastos ko doon. Maabot na ng over 4 million. Talagang sagad po ako ngayon. Pasensya muna. Hopefully, in 2 months, pwede na rin ako tumulong muli, okay? Anyway, let's introduce Ma'am Belen. Diba Ma'am Belen? Si Ma'am Belen is isa sa amin sa katiwala sa bahay. Kaya nang katiwala namin talaga si Ma'am Belen sa bahay. So, to summon Ma'am Belen and I, kami noon, classmates. Elementary pa tayo, Ma'am Belen? Yes, ma'am. Elementary pa kami noon ni Ma'am Belen. Mahirap ang buhay din ni Ma'am Belen noon. Pare-pareho kaming mahirap. Siyempre, hindi pa namin matulungan at that time. Mahirap din ang aming sa school, high school, magkaklase kami. Hanggang natapos si Ma'am Belen actually sa teacher. Ayan, nagtuturo po siya. Kaya lang ang usapan namin noon, titignan lang ang bahay kasi wala naman Marias pa. Kaya matagal na sa amin si Ma'am Belen tinutulungan. Si Ma'am Belen mula nung binalikan kita at tinutulungan, alam kong napakasipag yung family at tumutulong kayo lahat-lahat ng Anong nabago sa buhay mo? Ay, maraming nababago, ma'am, sa buhay namin. Yung mga may konting maiipon para sa bahay. Nakakaipon ka Oo, na. nakaipon na ako. Hindi na ako, Hindi ka na masyadong mahirap. hindi na ako masyadong nahihirapan, ma'am, sa buhay. Na magmula ng nasa iyo na ako. Mula nung nasa akin na si Ma'am Belen. Si Ma'am Belen po is a widow. Military yung asawa niya noon, namatay po. Kaya nang malilit po yung anak niya noon. Kaya po, I decided to take Ma'am Belen. Kasi mapagkatiwalaan ko si Ma'am Belen hirap na hirap sa pagpalaki ng mga anak niya. Kaya lang at that time, wala silang bahay. Ang liit-liit. Yung bahay kubo ba gano'n? Oo. Diba? Unti yun sabi ko kay Ma'am Belen, hindi kita matutulungan ng sagad-sagad. Kaya ipon-ipon ka lang kung ano yung binibigay ko. Ayan ngayon, may pabahay na si Ma'am Belen, maganda na yung bahay. Oo. Inipon-ipon niya. Yung binibigay ni ma'am sa amin, naipon-ipon, tapos unti-unting napaganda yung bahay.
kapag pag-graduate na ng nurse niya, sa tulong po ng aming pamilya, tulong po ng Tita Pibila, matyaga si Ma'am Bilayan. So, sa salmon yung mga laga natin, ano, kumusta naman? Alam ko nahihirapan ka kung minsan, alam ko gusto mong mag-give up. Alam ko na sinabi mo ayaw ko na, kasi siyempre challenge din, nagtatrabaho ka rin. So, ano ang sasabi mo ngayon na medyo na dito na sila ng 3 years? Alam ko hirap na hirap kayo yung first year nila. Na Natuto. napamahal na rin ako sa kanila, natuto na rin sila konti. Kaya lang, at least sana naman, di ba, Ma'am Belen? Si Ma'am Belen po, sa hirap po niya sa mga anak niya, hindi biro kung anong hirap niya. Tahimik lang si Ma'am Belen. At one time, ilang beses na yan na gustong umalis kasi nahihirapan. Alam niyo naman, siyempre, ay mga teenagers yan, may kanya-kanya silang personality. Sabi ko, Ma'am, magtiyaga ka na lang, maawa ka na lang sa akin. Kaya sinabi ko sa mga Marias, kahit anong sabihin ni Ma'am Belen, kahit anong sumbong ni Ma'am Belen, para sa inyo ito. Kasi si Ma'am Belen, naran ko marami nagsasabi na viewers na, kasi marami daw nagsusumbong sa akin, true. Kasi wala po ako dito. Si Ma'am Belen lang, at saka si Tutoy, sila Sir John, sino pa, sila Madam Ethel, ang katulong ko. Talaga ang nakatutok sa kanila si Ma'am Belen. Pag gising ng umaga, anong oras ka pupunta sa bahay, Ma'am Belen? Mga 5:30, ma'am. Ganon. Para ma-check up. Para ma-check up. Tapos balik na raw ulit ako ng mga 5:30 ulit sa hapon. Para makita Hanggang matulog na sila. matulog na sila. Tapos, kumakain na lang kayo ng sabay-sabay kung minsan. Oo, ma'am, kung minsan. Kung nagluto na sila, kumain na sila, inaano na lang ako. Niyaya ng pagkain. Parang nanay nila si Ma'am Belen po. Kaya lang nang nagbabas yan, si Ma'am Belen po talaga nag-aalaga sa kanila, tumutulong na maglilinis sa loob ng bahay, talagang sinasabihan sila, itong gagawin nyo, gagawin ito, ganyan, ganito. Kasi hindi mo maiwasan, meron pa rin sila yung mga ugali na, yung mga practice nila sa kanila, iba na. Kaya natututo na rin sila. Yes, ma'am. Natututo na rin sila. Pagkagising, sabi ko, nagluluto, maglilinis. So, Tsaka ka lang na. yes, ma'am. Tapos, sabi ko sa kanila, alagaan nila tong bahay mo, ma'am. Kasi yun lang ang binibilin mo sa kanila sa akin. Bakit? Oo. Ito rin yun ang bahay ito. Kasi dito na kayo nakatira. Sabi ko. Sila lang. Sila naman. Wala naman Hindi naman po 24 hours si Ma'am Belen. Ang sabi ng rinig nyo, 5:30 in the morning. Pupunta dito, check upin kung nakaready na sila sa school. Nagtuturo din yan. Kaya pag sa hapon, mga 5:30, hanggang na yan, naka-dinner na sila. Aalis na rin si Ma'am Belen. Mga 9 o'clock, di ba? Yes, ma'am. Yan po. Yan ang totoo. Kaya lang si Ma'am Belen, ang dami pong pinagdaanan, lalo nung namatay ng asawa niya. Wala siyang pagkuhaan ng pera, yung siyempre sweldo ng teacher, napakaliit naman. Liliit pa ng mga anak niya. Ilang ba anak mo, Ma'am Belen? 3, ma'am. Puros babae? Yes, ma'am. Puros babae. Hindi ko alam, hindi ko masyadong alam siya. Kasi nung nag-college na po kami, kanya-kanya na kaming buhay noon. Nung bumalik na ako sa amin, andito pala si Ma'am Belen. Magkapit-bahay lang po kami. 2 houses away ang pagitan namin. Kaya po, ito po si Ma'am Belen, mapagkatiwalaan, matyaga sa mga babae. Siyempre, pagsasabihan din niya, yung mga Marias. But that's how it is. She has to do what she needs to do for them to succeed. Kaya salamat, Ma'am Belen, ha? Sa lahat ng tiyaga mo sa kanila. Oo, ma'am. Salamat din, ma'am, sa tulong mo.
You're welcome. Mm. Sana naman makatulong ako kahit papaano. Ganda na yung bahay mo. Kunti Okay. ma'am. Kunti-kunti. Unti-unti lang maipon yung binibigay mo ma'am. Kaya pasalamat ako ng marami. Kaya alam ko, hindi ko kasi kasi sa kadami-dami kong natutulungan, hindi ko naman po kayang si Ma'am Belen ng malaki. Okay, kaya sabi ko sa kanya, yung sweldo niya, kunwari yung sweldo niya, sinusobrahan ko na lang. Sabi ko, ito, ipunin mo. Pag nakaipon ka na, sige, ganito gagawin natin. Para sa ganun, hindi masyadong mabigat din sa akin. Yung maganda na yung bahay niya. Okay. Kaya salamat ma'am. Salamat. salamat Salamat talaga. sa iyo. Kasi ako naman pinapaiyak ni Ma'am Belen. Kasi si Ma'am Belen talagang namin salamat sa tiyaga mo sa amin. Pag dumarating kami, salamat sa lahat. Tiyaga ka lang sa amin. Lalo na yung mga 5. Yes. Alam ko, nahihirapan ka. Ilang beses kang gustong mag-give up. Sana naman tulungan mo lang ako para makatapos sila. Oo ma'am. Huwag kang mag-alala ma'am. Alagaan ko yung mga Kahit matitigas na yung kanilang kung minsan. mga alaga mo. Ilang beses na po yung nag-give up. Pinapag-uusapan ka, Ma'am Belen, huwag mo na. Tapos, ano lang, yan, Ma'am Belen, nung may tao sa bahay, yung ganyan-ganyan, tumatakbo. Again, thank you for helping us. Salamat po sa lahat ng nagmamahal sa kanya, lahat ng sponsor nagbibigay sa kanya, si Ma'am Elizabeth Macopa, si Ma'am Janet Hyder, ayan, mga tumutulong sa kanya po, lahat-lahat, hindi ko kayo kakilala lahat, but we do appreciate you, our family and I really, really appreciate what you're giving them. Again, salamat po. Thank you for subscribing, for following us. Again, this is Ma'am Belen. Kababata ko po siya. Talagang mahirap ang buhay namin noon at saka buhay niya. I'm glad na nakatapos siya being a teacher, and then all her children, nagiging professional din sila. Okay? Kaya sa awa ng Diyos, huwag ka nang umiyak kasi ako ang iiyak. Kaya makabait po sa akin yan. Kaya kahit anong papaano. Okay? Again, thank you. Thank you ma'am again. Thank you ma'am sa inyo mga nagbibigay sa inyo. Thank you sa lahat na nagbibigay ng tulong sa amin. Salamat na salamat. Thank you very much sa mga subscriber ng PB Team. Salamat. At Tita At Pibila. Tita PB Love, Ma'am Carmi. Mag-subscribe ulit kayo at Kuya Tutoy, si Master John Vlog, ayan, si Peter Paul, Peking Bombay, Madam Yula, si Renz Vlog, at saka of course yung ating kaibigan na mahal, magkikita po kami soon in 24 hours, si Sir Paul Pumubiyero. I love you all and thank you. Malay mo!